Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Napakainit no nang nangyari kanina diyan sa Senate no. Nagisa mga kabayan ang 4 na appointees ni Bungit mga kabayan. Ito no, kita ninyo mga kabayan ang ginawang katarantaduhan ng administrasyon ni Bungit. Ayan mga kabayan si King Charles no, yung ating mga kababayan diyan sa UK no, nagkaroon ng pagtitipon mga kabayan at ito ang pinapahayag nila. King Charles, you honored Filipino workers serving UK with respect, help Duterte come home. Kita mo yan mga kabayan. Napakaraming mga kababayan natin ang mga nagpapahayag ng ganito, no? Diyan sa mga iba't ibang bansa para lang suportahan ang ating dating Pangulo, no mga kabayan. Dito nagpapakita lang ang ating mga kababayan, no? Na napakagaling ng ating Pangulo at kumbaga talagang yung mga ibinibintang sa kanya, nagpapatunay lang mga kabayan na walang katotohanan kasi napakarami na nagmamahal kay PRR din Pilipino. Yung mga bangag lang mga kabayan ang hindi, no? At saka isa pa mga kabayan, ano kaya ang mangyayari kay Bungit mga kabayan kung sakali mang mag-travel siya papunta dyan sa mga bansa na yan? Hindi kaya siya mga kabayan na balosubasin ng ating mga kababayang nandyan? Kita ninyo, may yung mga bata na lang, no? Isinasayaw yung bangag-bangag na budots. Yun ang susunod na generation natin mga kabayan. Kung nung panahon, no, ng kanyang ama na si Marcos Sr. ay binansagan siyang diktador, baka ngayong henerasyon ni Bungit Jr. mga kabayan, ibansagan siyang Bangag Jr. Diba? Kita ninyo mga kabayan. Bago tayo dumako mga kabayan sa ating pag-uusapan, at alam kong yung iba sa inyo talaga ay nakatutok na rin, no? Pakantahin muna natin si Atty. Sal Panelo. Para na sa ganun mas masaya tayo mga kabayan bago tayo dumako dyan sa pag-uusapan natin. Baka kasi kayo ay madala, no? Ipauulit ko lang sa inyo. Ayun nga pala mga kabayan, bago makalimutan. Felicia, magandang araw sa inyo dyan. Magandang buhay. Maraming salamat po sa inyo pagsuporta dito sa ating channel. Mabuhay kayo dyan sa Amerika, no? At wag kayong masyadong magpaka-stress na at kayo medyo maedad na, mag-ingat-ingat po kayo. Huwag kayong masyadong tataas ang presyon ng dugo. At talagang lagi nakakainit ng ulo ang mga nangyayari ngayon. Ingat po kayo dyan, Nay. At ito lang natin mga kabayan. Nag-extra lang tayo doon, no? At syempre, nagpapasalamat ako doon sa mga sumusuporta dito sa ating channel, no? Lalo na si Nanay Felicia. Nay, play na natin tong video ni Sal Panelo, ni Atty. Sal Panelo bago tayo tumuloy doon sa ating pag-uusapan mga kabayan. Tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang nangyayari. Nagbalat kayo. Madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin. Patay. Ayan mga kabayan pinalala ko lang sa inyo yung sinabi ni Atty. Sal Panelo. Kaya wag kayong padadala sa mga palabas nila mga kabayan. Si Amy Marcos laglag sa survey mga kabayan. Ito lang natin to mga kabayan. Pag-usapan muna natin tong bago tayo magpaka-haba-haba ng intro dito, no. I-play natin to mga kabayan si Amy. Na ang nagplano po rito yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like to Ito yung boy plus lying equals boying to the rescue kay Utol. Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang 4 yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was... Ito kasi mga kabayan na mahirap. Pagka masyado kang bida-bida, laying humble ka pa sa interview mo, ito ang mangyayari mga kabayan. Nagpiling humble pa siya doon sa interview niya kaya naituga mga kabayan. Nailaglag niya ng maigi yung kanyang mga kasamahan doon. Na dapat yun confidential mga kabayan. Dapat din niya sasabihin yun on public mga kabayan. Grabe. Who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There were... So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? Ang pagkaintindi namin, itong 4 na pinangalanan, ang siyang nagplano. Kasi we're already invoking executive privilege in this matter. Yes. To the rescue mga kabayan, si Boy plus lying, si Boying mga kabayan. To the rescue, invoking privilege, privilege. Nakapublic nga yung video na yun mga kabayan, interview yon on national TV mga kabayan.
Tapos invoking, kita ninyo mga kabayan ha, ganyan nila tarantaduhin ang mga nandito mga kabayan, tayo lalong mga Pilipino. We're invoking executive privilege. Gusto tayong pasakayin mga kabayan sa dahon ng kawayan itong mga to. Kita ninyo anong nangyayari mga kabayan sa gobyerno natin? Yes, that's fine, but it's in the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let me explain. Ma'am, let me explain first. Executive privilege. Bakit di mo naisip yan nung nagbida-bida ka dun sa interview na executive privilege na sinasabi niya? Di ba mga kabayan? Paano mo pa masasabing executive privilege yan? Naihayag na nga mga kabayan sa public. Interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. Oh. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based hindi yung on Ito pa mga kabayan, ito pa yung kasinungalingan nitong ni John Vic, no? Nagdi-discuss sila, no? Nag-isipin nyo mga kabayan, nagbigay ng oras itong apat na to na i-discuss yung chismis ng restaurant na ni PRRD na nalaman nila kay PRRD. Maniniwala kayo mga kabayan na mas nauna pa si PRRD nakaalam nung restaurant niya? Maniniwala kayo doon mga kabayan na itong mga to nasa gobyerno. 'Di ba? Ganito mga kabayan tayong tulunggisin nitong mga tao na to. Nitong mga appointees ni Bungit. Ngayon, sasabihin nito na dinidiscuss yung arrest warrant or kumbaga yung chismis or yung humor, rumor mga kabayan na may dadating na arrest warrant. Yun ang dinidiscuss nila at yun ay chismis lang. Pero ang chismis dyan mga kabayan ay yung nakapag-deploy sila ng libu-libong pulis mga kabayan. Nagkaroon lang ng chismis, nagkaroon na ng deployment ng mga pulis. Ganon katindi mga kabayan. Nagsayang sila ng resources. Kung ganon na chismis ang pinaniwalaan pero hindi nga mga kabayan chismis kasi in the first place, no? Sila ang nasa gobyerno, si PRRD wala sa gobyerno, pero alam ni PRRD. Imposible na nauna si PRRD nakaalam before sa kanila, 'di ba? Kita ninyo kung paano tayo tarantaduhin, paano tayo pasakayin itong mga to sa dahon ng kawayan. Gusto tayong patalunin sa sa patag mga kabayan itong mga to. Ganon ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi namin, the whole apat na truth, plano. That is we were discussing rumors. Kaya naman. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan Patugtugin na lang. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was Apaka-humble pa dito ni Remulla no? Ni John Vic, no? Hindi naman. Napaka-ano niya dito, napaka-happy mga kabayan. Kasi feeling niya, nagtagumpay na siya mga kabayan, nagtagumpay sila. Ang hindi nila na ay yung aftermath mga kabayan nung ginawa nila. Feeling proud at humble mga kabayan. Kaya nalaglag tong tatlong kasama niya. a group effort. Secretary Chidoro Oh, yeah. was there. Secretary Anyong was there too. And the President and I. Oh. So, hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by. Sa sobrang humble niya, nalaglag yung tatlo, mga kabayan. Kaya ngayon, etong si Anyo, ayan, sinasabihan traidor. Diba? Si Gibo Chidoro, sinasabihan traidor. Matapos ng mga naging pakinabang nila kay PRRD, ginanya nila. Ganyan ang sinukli nila doon sa taong kumbaga, naging totoo sa kanila. Diba? Ganon, mga kabayan, ang nangyari. Tunay. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Napakaliwanag po ng sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun sa Yes, sinabi. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Napakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo eh. Kita ninyo, napakasinungaling, di ba? Kita ninyo, mga kabayan. Ang kasinungalingan. Ayan yung mga kabayan, yung mga appointees ni Bungit. Kaya lahat ng mga nandyan, for sure, mga kabayan, ganyan din mag-isip. Isipin mo, yung nagsalita dun nung in-interview ni Claire, mga kabayan, na sinasabi nila sila na yung
higher, ano ba yan, higher authority, parang ganun, justice, ano. Nakalimutan ko na tuloy. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na ninyo I sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was... Tinan niya, mga kabayan, ha? Tinan niyo yung itsura ni Amy. Tinan niyo yung itsura ni Amy, mga kabayan. Walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. Oh, kung yan, mga kabayan, ay seryoso. Ha? Kita ninyo. Kaya totoo yung sinasabi, mga kabayan, ni Atty. Sal Panelo na balat kayo pala. Diba? Kung ito, mga kabayan, ay seryoso, kita ninyo, diba? Nakakatawa pa ng ganyan yan kung talagang masama ang loob niya na talagang gusto niya ng hustisya para dun sa taong sinasabi niya na ipinagtatanggol niya. Ha? Sa palagay niyo, makakatawa yan ng ganyan, mga kabayan. Napakaganda ng ngiti, no? Pretty smile, mga kabayan. Oh. Kasi, ito ang mga siguro, ito naiisip ko lang, mga kabayan. Ito yung siguro magiging plano ng mga yan. Siyempre, nakita natin sa survey, mga kabayan, nalaglag, no, sa top 12 si Amy Marcos. Kinausap niya siguro, Utol, laglag ako sa mukhang di tayo papasok dyan. Ito, mga kabayan, lang natin, interpretasyon lang natin. Huwag kayong na sabihin nyo na may make news tayo. Interpretation natin yan at sarili nating opinion. Kinausap niya siguro, mga kabayan, si alam niyo naman yung mga yan, mahilig sa traiduran, mga kabayan. Katulad ng nangyari kay Ninoy, diba? Ito, mga kabayan, siguro, gawa tayo. O siya, sige, ilaglag mo na yung mga yan. Kaya ang kawawa dyan, mga kabayan, itong 4 na naging appointed dyan ni Bungit. Kahit anong gawin nilang pagtatanggol diyan, mga kabayan, pangitang-pangitang lumabag sila sa Constitution natin, sa Bill of Rights ni PRRD, at saka dun sa ICC sinasabi nilang Article 59, at saka dun sa sinasabing 1851 ba yun? Oo nga, 1851 na batas, mga kabayan. Ay, kita ninyo, ang ganda ng ngiti ni Amy, mga kabayan. Kaya, wag kayong pabubudol sa balat kayo pala. Stated very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor. Napakasinungaling, mga kabayan. Magkapatid nga, mga kabayan. Itong dalawa na to ni Junbic at saka ni Boy plus lying equals boying, mga kabayan. Sipin ninyo, yan ang ating tandaan ninyo, mga kabayan, yan yung Justice Secretary natin, mga kabayan, ng DOJ. Taga-representa, mga kabayan, ng mga kasong ipinapay. Siya yun ang trabaho niyan, mga kabayan. Tapos ito, ganito, mga kabayan, ang trabaho. Pinagsisinungalingan yung taong bayan. Napangitang-pangitan na sa kanyang bunga nga ng galing lahat ng mga ibinabato ni Amy. Todo deny, mga kabayan. Lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Kaya, ang tanong niya, pinaganda lang, Amy. Ano ba? Pinaganda lang. Yung effort, hindi yun planning. Ha? Hindi yun pagpaplano manang Amy. Yun na yan, Kumbaga, nag-usap-usap lang sila doon ng chismis. Ganon katindi, mga kabayan, yung group effort na ginawa nila. Nakapag-mobilize ng 7,000 kapulisan. Libo-libo, di ba? Sabi pa nga doon, tag 1,000 yata, mga kabayan, yung bawat airport, parang ganon. Tapos, dito sa na to, sinasabi ni, sino ba nagsabi? Siya din, mga kabayan, na nagsabi, na sinasabi niya na 100 lang daw, mga kabayan, yung nandun mga kapulisan. Lintik talaga. kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong Earlier, in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood. Executive privilege. Invoking executive privilege, no? Bakit kaya, mga kabayan, hindi nito i-cite in contempt, nagsisinungaling na, mga kabayan, di ba? Cite in contempt mo na yan kasi pangitan-pangitan nagsisinungaling. Pinagtatanggol ng utol niya, yung sa bagay, mga kabayan, magkapatid yan, talaga ipagtatanggol niya yan.
understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. I said we were there. And not to skirt, ma'am, executive privilege, it was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. So, ayun mga kabayan. Pinakita ko lang sa inyo kung ano ang tinatrabaho ng mga appointees ni Bungit. Nagchismisan sila mga kabayan sa narinig nila kay PRRD na mayroon ng warrant of arrest. Nagtipon-tipon sila para magchismisan at nagkapagchismisan sila. Ayaw niyang tanggapin, nagplano-plano sila doon kung paano i-execute. Pero nakapag-deploy sila ng mga kapulisan. At mga kabayan, gumastos ang gobyerno doon ng resources natin. Dahil sila nag-deploy ng ganong karaming kapulisan. Isipin ninyo mga kabayan, ito yung mga nanunungkulan sa atin. Yan yung mga naglilingkod kuno sa ating mga Pilipino. Pero anong ginagawa ng mga yan mga kabayan? Lantarang nagsisinungaling. Pero bakit walang ginawa dito si Amy, no? Natapos natin yung video na yan na wala man lang cite in contempt, 'di ba? Dapat sa mga ganito, siguro kung sa Congress mga kabayan, hindi rin to siguro mangyayari na ma-cite in contempt tong mga ganitong kasinungalingan. 'Di ba? Pangita na sa ating dalawang mata na talagang may mali, talagang kumbaga nagsisinungaling na, pero tuloy ang bangay mga kabayan. Tuloy ang dog show. Gusto tayong patalunin sa patag at pasakayin sa dahon ng kawayan sa kasinungalingan nitong mga to. But anyway mga kabayan, alam ko napanood nyo na to yung live na to. Gusto ko lang sa inyong i-emphasize mga kabayan, no, na ganito tayo pag sinungalingan ng mga empleyado ng gobyerno ni Bungit mga kabayan. So anyway, meron pa rin tayong bibigyan ng reaksyon mga kabayan, kaso hindi na tayo aabot, mahaba na yung oras natin. Ingat kayo mga kabayan, see you sa susunod na video. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo dito sa ating channel. At ingat kayo palagi mga kabayan. Sana matuto na tayo, no? Sana wag na tayo magbulag-bulagan mga kabayan. Wag na tayo maging katulad nung dati na kung sino yung matunog ang pangalan, ay yun lang yung ating iboboto. Kailangan mag-background check tayo mga kabayan kasi ganito ang sasapitin natin mga kabayan. Matuto na tayo kasi tayo yung naapektuhan sa nangyayari sa bansa natin mga kabayan. Diba? So maging wise tayo mga kabayan. Ito mga ipinopront natin dito mga kabayan sa ating screen, no, na mga kandidato. Hindi ko naman sinabi mga kabayan na iboto nyo lahat yan, no? I-background check ninyo kung talaga ba sila ay fit, no, sa kanilang posisyon na tinatakbuhan. Pero kung ako mga kabayan ang tatanungin, talagang mas gusto ko na buo, no? Buo tong team na to mga kabayan, kasama si Dr. Mata, nang sa ganon mga kabayan, madali silang makapag-execute, makapagpasa ng batas, at masuportahan ng ating Vice Presidente. Diba? Doon tayo sa mga kabayan kumbaga masasabi natin na talagang mayroong magandang hangarin sa ating mga Pilipino. May magandang ma-implement sa ating bansa mga kabayan. So see you mga kabayan sa susunod na video. Adios muna. At I hope na sana mga kabayan maging malinaw sa atin ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakagalit man mga kabayan dahil si PRRD ay hanggang ngayon nandun pa. Pero umaasa tayo mga kabayan. At sigurado na si PRRD ay makakauwi, no? Nandun man yung katawan niya mga kabayan, pero yung ligasiya niya ay nandyan pa rin sa atin, no? Naiwanan pa rin sa Pilipinas at yun na hindi kaya mga kabayan burahin nitong mga tulunggis na to. Adios muna mga kabayan at ingat kayo palagi. See you sa susunod na video.